So, ayun, pinutol ko yung video kasi baka full storage na yung camera ko. Ayun, so this is the second part. If you haven't watched the first part yet, then hanapin nyo po sa YouTube channel ko, dyan sa profile ko. Diyan lang po yan, part 1. Ito ba, tuloy po tayo sa second part. Ganyan ako. Pero sa kanya, ulitin nga natin yan. Alam ko mali yan. Parang ganun siya yung reaction niya. Parang positive reaction siya. Pero nung naranasan ko sa group, parang hindi pala ganun. Yung normal na reaction ko, parang, oh my God, na parang hindi pala nakakatawa. Lalong nakakatawa. So, parang yung ever since na ganun, hindi ko rin masyadong pinapakita na sobrang confident ako sa gagawin ko, sa mga bagay. Parang laging kalmado lang. Tapos pakiramdam sa paligid. Ganun yung mga naging consideration with the environment. True. Kaya siguro ako, 2, ganun. Or minsan 3. Depende kasi sa situation. Like for example, mga situation na siguro yung mga napagdaanan ko na before or pinaka-compare ko kasi lagi sa kung ano yung napagdaanan na before. Parang ganon. Kung baga nakuha ka na ng buhay, so alam mo na, kung dati nga, ganito, kung dati nga hindi kami kumakain. Parang ganon. Kung dati nga, wala kami mapag-practicean, ganon. So, medyo chill na ngayon. Yung parang naiisip ko na, kahit pa paano ngayon, it's not that bad. Parang ganon. Parang situation. Malwa na yung buhay ngayon. Kaya mas maraming bagyo pa tayo na pagdaanan. Ano pa yung ipe-pressure mo? Kung ano, mawala man lahat, ganon talaga. Pero kailangan mo talagang mag-decide for something na logical instead of mag-procrastinate ka, di ba? Kayo ba? Pero feeling ko, still, di kalmado lang din naman. Ako, before, pagka may problem, nagpapanik ako. Kasi, personally, before, wala pa naman akong masyadong experience sa, bukod sa life, sa career talaga, sa ganitong klaseng path. Sa industry. Diba? So, pagka may problem, talagang isipin mong mabuti, magpapanik ka. Pero ngayon nga, na meron na tayong experiences, meron na tayong mga people na nagsasabi sa atin. Actually, yung ganitong attitude nga, na parang wag magpanic pag may problem. Nakuha ko to recently. Masasabi ko siyang recently kasi recently lang natin sila na-meet sa Team Rain XM. Kasi yung ganong attitude nakita ko sa kanila. Yung ganong personality. Si Sir Rain, alam mo yung kahit may problem, parang siya, wait, gagawa natin ng paraan. Ganon siya lagi. So, nung nakita ko yung sabi ko, ang ganda namang ang ganda namang i-practice sa sarili. Parang alam mo yun, sobrang bigat ng kailangan mong gawin or problemado ka sa isang bagay. Pero kaya mong, maging chill, imbis na isipin mabuti, trabahuhin mo. Sabi mo nga, yung problema, pinoproblema pa, di ba? Dapat yung problema. Exactly. Wait lang. Tigil tayo, isip tayo, solusyonan na. Yeah, shout out sa iyo, Miss Rain. Ano ba yan? Ang dami nating problema. Miss Rain and Miss M. Shout out sa iyo. Problemahin. Kasi nga, kung kaya gawa ng paraan, gagawan at gagawan. Eh di kung sa dulo wala kang nagawa, at least ginawa mo yung bagay na pwede mong gawin. Baka hindi for you. Baka hindi for you. Depende rin minsan sa weight, diba? Pero yun nga, talagang susubukin ka talaga ng panahon para ma-practice yan. Ang sagot ko dyan ay napapractice din siya. 3.1. 3.1. Yeah, so, pause muna natin. Nakaka-relate ako dun sa sinabi ni Steph na at least you've tried your best. And may mga bagay na siguro problems or challenges na hindi natin kaya. At least we tried our best to solve them, to do what it takes, diba? Pero kung hindi talaga para sa atin yung bagay na yun, hindi ka dapat ma-frustrate at hindi mo dapat pagdudahan pa yung sarili mo. Kasi hindi lahat ng bagay na gusto mo ay makukuha mo. And hindi lahat ng bagay na may hard work ka, parang binuhos mo lahat ng makakaya mo, ay nagpe-pay off. Marami pang factors na nakaka-apekto dun sa bagay na yun. And hindi mo kailangang ipasan lahat ng yun sa balikat mo at isisi lahat ng yun sa sarili mo. Sige, kalmado naman yan. Wala pang ads. Oh my God, late na ako. Parang, Kanina nga, sabi niya, oh my God, late na ako. Maliligo na ako. kahapon niya sa concert na nakaayos na ako, bababa na ng 12, siya tulog pa. Sabi ko, Ken,
Ken, nakaganon ba siya? Hindi kasi kasi ako kahapon wala akong tulog talaga. Yun lang yung time na nakatulog ako, di ba? Ay, Pareho kami. Yun lang yung bakit? time na Masaya ka ba sa Sa Masaya ka ba ngayon na ako gabi, na yung karoon mo? sa mga gabi. nakatulog ako ng matiwasay naman. Oh, pag nag-a-alarm nga ako, tumatakbo ako sa cellphone ko. Bibangon ako May bigla. nagugulat sa'yo. Hayop si Justin, sa kanya nagugulat ako. Iba-iba rin talaga kami nasagot no? Stig. Ito, finding new friends, about Kaya friends. finding new friends. finding new At friends. social Let's events, get back on track. you rarely try to introduce yourself to new people and mostly talk to the ones you already know. Alam mo, bago tayo sumagot lahat, tayo may obligasyon agad tayo na, oh, Pablo po, ganyan. Pero, pag nasa isang circle tayo, ako honestly, disagree talaga ako. Ako, pagka may bagong tayong nakakilala, syempre nga, obligado tayong, hi, I'm Pablo, I'm ganyan, papakilala tayo. Pero ako kasi yung klase ng tao na pag may bagong kakilala, syempre kakausapin mo. Pero, kakausapin ko pa rin syempre. Kakapain ka na. Oo, parang, hindi, I mean, Meron ka mang weapon dyan. I mean, syempre kakausapin, kikilalanin mo. Pero at the same time, yung mga taong Yun, kakilala ko na, syempre, kakausapin ko pa din. I mean, parang kasi nga dahil nga super friendly ako, parang balance Yeah. talaga, balance. I agree. Kasi may mga ibang tao na hindi kinakausap yung pagka, hi, I'm Pablo, thank you po so much, thank you. Tapos aalis na. Oh, ganun. Alam mo, ako naman, may pagka people pleaser ako. Pero, people pleaser na parang, ikaw, uy, parang ganyan, may bagong tao, tatago ako sa likod ng isang tao, still, uy, kausapin mo ba? ganyan si si Pablo, parang ganun, o kaya, yung kakausapin ko lang yung mga tao na, yung Vibe mga mo agad. talagang, nakilala mo na. kilala ko na talaga. Tapos pag lumapit yun, saka susundot-sundot lang naman, uy, apo, ano mga ganyan. Hilig mo sa ganun no? Tapos pupunta ka sa likod mo, ano nga pangalan nung ano? Ano nga pangalan? Ano, iyaw ko kausapin, nakalimutan ko yung pangalan. Tingin ko si style eh. Kumbaga, parang may etiquette yung artista, di ba? Pag nasa ka talaga, parang you have to get along with everyone Meron ako as an etiquette. artist. Ano? Wala. Thank you. Lagi akong inaano nito, lagi akong inaano. Hindi, abay. Si Stel, napakaano to na very Kumbaga, artista, very kami artista. kasi ni Stell, opposite kaming dalawa, kumbaga, yung namin, yung ugali namin ni Stell. Sige, ganyan siya. Kahit sa nakakita ko kuya ako eh. Usually, pag nag-iisip ako, naging ganyan yung pa ako. Okay. Sorry. Ano yung meron siya kinikwento? Sabi ko, opposite kami ni Stell ng ugali. Si Stell very shine bright like a diamond. Wow. Sunshine. Ako naman parang, Pero sa industry natin, no, parang requirement siya, no? Oo. Na parang, requirement kahit minsan, talaga. Sa alam mo, totoo. pagod ka na mag-smile, pagod ka na kumausap. pero still, you have to. Kasi, you have to. pakikisama sa mga tao naman ganun. Oh, kasi yung tao parang tinuturing tayo as their inspiration, parang tayo yung nagpapabuti ng araw nila. So parang kung tayo yung magiging dahilan din ng hindi pagiging mabuting araw nila. Parang, Tsaka sa industry natin, parang all eyes on you eh. Kumbaga, konting kilos mo, lahat ng tao nakaabang dyan. Hindi mo alam anong iniisip ng isa, hindi mo alam anong iniisip ng isa sa'yo. So, kumbaga, most of the time, you have to show parang bright aura or mood. Para, parang very approachable na tao siya, so, ganun. Ako, ako doon, strongly agree ako na really lang ako mag-approach ng ibang tao sa isang social event. Parang, syempre, as mahihain. Pag ang kakausapin ko nga lang, hindi yung mga taong kakilala ko eh. Taong kaklose ko lang yung kakausapin ko eh. Pero, ang ko rin, parang napansin ko naman, ang nangyayari madalas, sila yung kumakausap sa akin. Kasi nagta-smile na. Lagi naman ako nakasmile. Nagtingin lang ako. Pero ako, wala na malapit sa akin kasi lagi daw ako nakasimangon. Parang, kasi intimidating ka kasi. Parang lagi daw galit ako yung itsura ko. kasi naman yung the way ka Facial tumingin. features mo siguro. The way naman kasi tumingin si Pablo, di ba? Hindi, feeling ko sa'yo, feeling ko sa'yo, may mga body language ka na hindi na tao. Di ba, may kang gumano, minsan, pagka na ka, hindi nila alam sa sarili mo lang yun. Or akala nila, syempre, ay, ayaw niya ata sa akin, parang ganon. Lagi ka nakaganto. Lagi siya nakaganto. Pero sa akin siya, may one or two na disagree. Hindi, rare eh. Kasi mas natural sa akin yun na
Yung find opportunity eh. Nakipag-usap ako sa tao. Hindi, sa akin talaga, ano talaga yun. It's a trait. Siguro, family namin, halos lahat ganun eh. So, parang, Outspoken. Ako, sanay ako yung na sagot ganun. ko dyan ata, parang strongly And- agree ata ako dyan. and- Parang full, yung pinakamalaking bilog na green. And most probably kasi dyan, feeling ko dyan, yan din yung reason bakit ako nandito ngayon. Alam mo, dinatry ko rin yan pag mag-approach ako ng tao. Pero sobrang nahihirapan ako mag-isip ng topic na iisipan. Parang next topic, mangyayari, Parang mag-approach ako, magtuloy-tuloy sige, yung itatry ko. May conversation. topic akong sasabihin. Tapos, parang Matapos yung ang yung topic mangyayari, na yun, wala yung, na. yung sagot dun sa sasabihin ko, one-liner lang. After yung sumagot, wala nang follow-up. Kailan ko ulit mag-isip ng another Experience ako na topic. ganyan. Parang ang hirap-hirap Bata-bata pa ako nito. Parang, di ba, nag-uusap ka. Tinry ko makipag-usap. Tapos, alam mo yung point, alam mo na pag dadating na sa silence yung usapan eh. Tapos pagdating sa silence, kumanta ka. Ano na, wala nang sagutan. Pero one-liner Tapos answer tapos na. naiya ako lalo. Parang Wala hindi nang ako kumanta. follow-up question. Wala nang kasi Wala nang masabi. Kasi alam mo yun, merong point na kare, nag-uusap kayo sa group, tapos biglang aalis yung kasama mo, tapos dalawa na lang kayo. Hindi mo naman, parang feeling ko kasi medyo people pleaser talaga kayo, na parang ayoko na magkakaroon ng friction, awkward or friction or something. Parang, oh my God, kailangan ko may gawin something. Tapos, hindi ko matandaan kung ano yung kinanta ko, pero napakanta ko. Tapos medyo may move pa ako na gano'n. Nakakatawa talaga. Hindi ko makakalimutan yung time na yun. College ako nun. Pero totoo, natututunan din naman yan. Kasi let's go. Meron akong nabasa na parang ano yung starter something topic Conversation starter. parang ganyan, parang Starter pack, tatanong mo ganun. ano yung hobbies niya, totoo paano nagkakilala ganyan, ano yung trabaho mo. Parang ganon. So, yun yung mga iniisip ko. Kaso parang nangyari, pag tinatanong ko yun, Awkward. sagot, tapos na. So parang hindi rin. Hindi the way- natural. Oo. Hindi natural. Parang hindi nag-unfold Isang yung... slam. You have to, parang extend yung parang Isang kung saan tanong, kayo isang nagsimula, mag-follow up questions, yung mga ganon. Kasi kaso nangyayari sa'yo siguro after nun, okay, cool. Okay. Minsan, naisip ko tuloy, minsan hindi lang pala pwede kanta o sayaw, bigla mong crossover ah. Pag wala ka na mag-isip, okay, dakdakan mo ka. Mag-gold yan, oy! Watch out! Randy Orton. Oh, yun agad, mabubuhay agad yung, ma-alive agad yung ano. Tama. Na may mga Pero di ka na niya. Pero depende, Di ka niya kakausapin ulit. Depende. Pwede. Depende rin sa parang personality mo. Dati rin kasi, kahit naman na introvert ako, kahit na extrovert ako, ano pa rin, may mga times na nangyayari na ako na nafe-feel ko yan na parang, ano na kaya sasabihin ko. Pero mayroon kasi akong isang friend na na-meet nung college, na sa kanya ko natutunan na parang, lahat ng bagay, itanong mo lang, kahit weird na bagay, itanong mo lang, kasi, hindi naman kasi talaga kayo magkakilala. Actually, kung ano yung nafe-feel mo na awkwardness, nafe-feel din niya. So, kung magsalita ka, okay yun for both of you, di ba? Parang Si Stel, So parang, naano ko talaga. Sige, sabihin mo na. so parang, kahit gano'n ka-weird yan, I mean, syempre, yung appropriate pa rin, kahit gano'n ka-weird, pwede mong itanong, kasi, yun nga yung first stage, getting to know each other. So, kahit weird, gusto mo itanong malaman sa kanya, at least ma-feel niya, parang ano to, willing talaga siya makipag-usap. Speaking of parang- making new friends, actually, meron ngayon na parang, Interested di naman siya talaga usong siya tanong, dun sa pero conversation topic niya. talaga siya lately. Maraming vloggers akong napapanood na, parang tinatanong din sa kanila to, yung tungkol sa, cutting Cutting friends. Cutting ties with friends. Cutting ties with friends. Parang yung mga close mo before, syempre ngayon hindi mo nakakasama, and somehow may nafe-feel ka na parang nagiging toxic sila dahil hindi mo na sila nakausap, parang pinapa-feel nila sa'yo na nagbago ka na, parang ganon. So parang nagiging kasi siya, usapan kasi siya. So what's our take on that? Ako naman for me, people come and go para sa akin. Gagawin ko muna yung lahat para maayos bago mag-cut ties. True. And we grow Para sa inyo, apart 5. naman eh. Napipilitan lang talaga ako. Hindi mo pa ikat, Ay, 5. hayop ka. 4 lang pala. Lagi kong inaalala yung sinasabi ni Justin na meron siya sinabi sa letter na Wow. yung sa isang Get in the Zone album natin, or parang baka message natin na parang always try to look find the the beauty or the good side people. Father. Kaya parang, nagkakamali yung mga tao ngayon, iniisip ko. Kasi since nasa isang team tayo, lagi ko iniisip na hindi niya sinasadya or hindi niya gagawin intentionally na sakta ng bawat isa sa atin, kumbaga ganun, parang okay, ganun. Kaya nangyayari ko kasi may pinagdadaanan siya, or
Hindi ko alam. Baka hindi lang nagkakaroon ng maayos na communication, ganyan. Pero, yun, ever since na sinabi ni Jayon, parang yung tingin ko sa mga tao. Tsaka nakausap ko rin yung mga staff before. Kasi kung hindi sa SB19, There's kasi always tayo good may improvement engagement naman. lagi. So, Siguro, kung may sama ako wala ng lang loob, sila sa mood. lagi Yung kong time na yun. Kaya, titingnan kung valid, parang valid negative ba feeling yun, valid. pagkakilala mo sa kanila. Tatanong ko sa mga staff, Parang tama yun. po ba na may inaisip ako na Ma-feel mo ganito? Okay ba to? Or, ay, hindi pala okay. Parang okay. ano. Ma-feel to. Oo, ma-feel ko ba to? Ano ba dapat kong gawin? Parang ganun. Tapos, yun, buti na lang. Maraming tao rin na nakakausap na mababait talaga na tutulungan ka. Good insight. Ikaw ba may gusto kong sabihin? Well, siguro yung before nga, parang malaki, napansin ko sa sarili ko, malaki yung pinagbago ko in terms of sa ugali. Kasi dati nga, napansin nyo, lagi akong neutral. Pag merong argument, may pagtatalo, lagi akong nasa gitna. Kasi parang... Nasa gitna ka rin ngayon. lagi kong iniisip yung parang may reason kung bakit ito yung gusto nung isa, may reason bakit ito yung gusto nung isa. So parang, paano ipagka-come up in between yon. Tapos nung sabi nyo na matuto ako magalit, matuto ako magano, so nagtataray na rin ako madalas. Parang naisip ko, ewan ko, hindi naman siguro yung good, hindi rin naman bad. Parang it's a way, growth. Kung maisipan mo, pag nagluluto ka sa bahay, kailangan lalabas yung usok mo. Kasi pag napuno yung usok yung bahay, yan yung mga amoy. Kaya pala labas ka na labas ng usok. Hindi, pero isipin mo, di ba? Totoo naman yan. Analogy na, tututunan ko kay Kuya Gito. Kailangan may exhaust fan ka. Kahit na tinatanggap mo lahat ng amoy, kailangan nagpapalabas ka rin kahit paano. Di ba? Kung kain ka na kain, so uutot ka rin dapat, parang ganun. Ilalabas mo rin. Para nasa hindi na papasok sa loob mo, hindi na rin pumasok sa utak mo na other scenarios. Halimbawa, yun nga, yung Kaya nga diba minsan yung situation na yun, ibang kino-compare niya sa masama din talaga. pagluluto. I always masama dalawang pinabottle up yung magkaibang bagay. Masama That is what we Pero call ayun nga, parang analogical dati, explanation. lagi lang ako neutral, ko iniintindi yung situation ng bawat lahat. Iniisip ko yung good side ng lahat. Tapos, nung nung magkakasama na nga tayo, parang nag-grow na rin ako na-identify ko na rin na, parang dun ko unang naisip na parang nakikita ko na yung mga bad intentions ng mga tao na parang mas nagigets ko na okay, mas hindi lahat good, lahat ng may good purpose. Parang or parang ibig sabihin, need mo rin punahin yung negative na yon sa kanila para matuto sila. Kasi tulungan kayo, parang gano'n. Pero honestly, yung change na yon medyo parang yung change na yun mahirap kasi syempre yung mga kaibigan, yung mga taong nakikitaan mo, ayaw mo ring ma-offend. Parang minsan pag inisip ko, pag sinabi ko yun or ginawa ko yung hindi nila gusto, parang ang feel bad yung mafe-feel mo na parang parang ang sama ko or baka nasaktan siya or something. So parang ayun, parang minsan nung time na yun, naisip ko rin na sana hindi ko na lang ulit nakikita yung mga masasamang bagay, parang ganun. Pero since nga as nag-grow, parang mas nagigets mo na lahat nung nangyayari na. Minsan kailangan mo talagang magsabi ng masakit na bagay sa ibang tao or parang makita lahat ng bagay. Hindi naman kuwari ayaw mo yung tao tapos ayaw mo na lang, ayaw kung bahala ka na dyan. Siyempre may reason kung bakit. Kasi hindi na healthy sa'yo. Yeah. So parang okay pa na sabihin mo na lang na ito yung ayaw ko sa'yo. Sorry, ganyan. Actually, alam mo, naalala ko bigla, alam ko na yung trigger point ko, yung turning point ko kung kailan ako nagbago ng ugali. Yung muntik na kayo magsuto kay Ken. Yung hindi ako pumasok ng ng ilang araw? 3 days ba? Talagang contemplate ako. Men, tas hanggang ngayon kinakahiya ako na nag-action ako ng gano'n, nag-isip ako ng gano'n. Kahit ako din naman. Na parang sabi ko, petty, sobrang petty. Parang pwedeng pag-usapan. Dahil lang sa face mist. Alam, mahirap pa kasi tayo nun. Mahirap pa tayo nun. Pero ngayon, bili ka. Pero alam mo, parang pagbalik ko, parang, Yaman rin still eh. alam mo, parang hindi ako makakapasok. Alam mo kung hindi ako makakapasok hanggat may dinadala ako sa dibdib ko. Kaya hindi ako pumasok ng ilang araw. Dagdag pa kami ni Pablo yun hanggang sa mga, di ba, pagbalik ko sa, pagbalik ko sa office, napasok, men, sorry. That's buhay na. Sabi sa akin ni Pablo, still, nag-ausap tayo sa labas. Labas kami office. Sabi niya, sorry. Pero that's the best thing you can do to para alam mo,
mo, minsan, To make sobrang amends hirap gawin nun. with Alam mo, someone nakakahiya. who Sobrang hirap gawin. Pero after kong gawin yun, misunderstanding I'm free. Ganun, free. Takes a lot of courage Sabi din ko, para magawa yung mga ganung bagay. nanginginig tuloy ako ngayon. Naalala ko na naman. Good thing naman for me. Wala pa naman akong na-experience na ganun. Parang na toxic friends. hindi mo Wala pa dapat naman. ginawa. It Pero just means ang na masasabi ko lang dyan, nag-grow ka parang na para aminin kung yung nakakasama na pagkakamali talaga yun. for you, kung feeling mo naapektuhan ka dahil sa mga taong yun and feeling mo hindi sila nagiging reason para mag-improve ka pa, edi mas mabuti na sigurong alam mo yun, mag-usap kayo na iset nyo na parang, okay, kung ganito lang rin naman, di tayo magsusuportahan na sa friend. Baka pwedeng maging unknown na tayo sa bawat isa. Parang, ganun. Totoo. Parang Tapusin natin impasse sa talaga mabuting na usapan. hindi kayo nagkasundo. Oo, kasi kung ikaw, willing ka to support that someone, and then yung friend mo na yun, I parang, remember so many ang people. laging tingin sa'yo is, masama talaga. Parang hindi, kinalimutan mo na kami kasi ganyan-ganyan. So parang ang hirap rin naman parang alam mo yun, makipag-usap pa, ayusin Ang pa parang kung ang gano'n. toxic na Pero sa part. yung bagay kasi na yun, parang Ewan. sensitive siya nga pag-usapan. I mean, di naman pag-usapan. Sensitive siyang mangyari sa magkakaibigan talaga. And mahirap siyang lutasin. Parang gano'n. Parang naisip ko lang din sa atin sa as public figure. 'Di ba may mga cancel culture nga? Parang in a way kasi Cancel culture. friendship din yan with the public. Kumbaga, let's say, syempre, kailangan lagi tama yung ginagawa mo. Pero parang naisip ko lang na parang sobrang toxic din pala nun. Kasi, syempre, di ba, kuwari, lahat naman tao nagkakamali, may nagagawa na hindi nila alam kasi hindi sila nag-guide. Tapos, pag may nagawa kang mali, parang automatically cancel ka sa mga tao, parang cut ties ka sa mga tao. So, parang, And pause muna natin. Doon tayo sa cancel culture. Di ba? Pasimplin natin, halimbawa sa mga friends ninyo, ganyan. Kapag meron kayong isang bagay na hindi nagustuhan na ginawa nila or pag-uugali nila, pwede nyo namang sabihin pwede nyo namang sabihin sa kanila, make them aware of their actions or words. And hindi dapat dumating sa punto na, alam mo yun, pinapa-feel mo yung negative energy towards them without them knowing what is wrong o ano yung what went wrong, kung ano yung mga nagawa nilang mali or nasabi nilang mali. Diba? It's just, we are adults now, diba? Natanda na tayo. And we all want to have peace of mind. And makuha lang natin yun when we have communication with one another. At kung hindi ka magsasalita at kung hindi mo pupunahin yung mga bagay na hindi mo gusto doon sa, halimbawa, friend mo, maging toxic lang kayo sa isa't isa. So, you should grow with one another. And to be able to do that, kailangan mong punahin hindi lang yung mga bagay na magaganda about them, kundi pati yung mga pangit, yung mga negative sides na meron sila. Ayun. So, that is our part 2. And, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, nauna kong in-upload yun doon sa aking YouTube channel. Punta lang po kayo doon. So, bye-bye. See you on part 3.